siya sa pelikula, pero sa linggong ito, naging maaksyon ang mga kaganapan sa buhay ng action star at dating senador Ramon Bong Revilla Jr. Nitong Lunes kasi inisyuhan na ng Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest si Revilla at 6 na iba pa para sa kasong graft at malversation of public funds bunsod ng isang maanumalyang flood control project sa bayan ng Pandi, Bulacan. The informations allege that the respondents conspired to facilitate the release of approximately 76 million pesos for the supposed construction of a flood control project in Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan. Ayon sa Ombudsman, pineke ng mga sangkot ang accomplishment report ng proyekto at nag-issue pa sila ng peking billing document. Kumusta? Pasok. Okay. Nitong Lunes, sumuko si Revilla sa mga otoridad. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aming warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganoon pa man, haharapin ko to ng walang takot. Hindi para sa akin sabihin na walang due process kasi dumaga naman po sa preliminary investigation. Naniniwala kami na merong kaso, sinampas sa Sandigan Bayan, sinampa ng Office of the Ombudsman, at kinatigan tayo kaya nag-issue ng warrant of arrest. Nagbayad si Revilla ng 90,000 pesos na piyansa para sa kasong graft. Pero ang kaso niyang malversation of public funds, non-bailable. The respondents will have to be detained pending trial. Ang kasong ito ni Revilla, ang pangatlong kasong may kinalaman sa flood control scandal na umabot sa korte. Nauna na rito ang mga kasong isinampa laban sa kontraktor na si Sara Diskaya at ilang opisyal ng DPWH at si dating Congressman Zaldico. At present, several cases are still ongoing preliminary investigation, while many more remain under active and continuing fact-finding. Matatanda ang unang nadawit ang pangalan ni Revilla sa anomalya sa isang pagdinig Setyembre ng nakaraang taon. Ayon kay dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, may nangyaring katiwalian daw sa isa sa mga proyekto ni Revilla. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sedbong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25, naging 30 ang naging proponent. Doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Sa affidavit naman ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, nakatanggap di umano si Revilla ng kickback mula sa mga flood control project. Taong 2024 daw nang nagtagpo sila ni Revilla para ibigay sa dating senador ang listahan ng mga proyekto na galing kay Alcantara. 25% daw ang commitment para kay Revilla. Engineer Alcantara collected the 25% commitment or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Pero ang mga paratang ni na Bernardo at Alcantara, tahasan noong itinanggi ni Revilla. Maliban sa kanyang counter-affidavit ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Ang kontratista na tinutukoy ni na Alcantara at Bernardo sa di umano maanumalyang proyekto ni Revilla, ang Sims Construction at ang proyekto nakatalaga raw sa Purok 5 sa Bunsuran, Pandi, Bulacan. Nagsiyasat ang aming team. Nadiskubre naming meron pang 3 mga barangay sa Pandi na ang pangalan, Bunsuran. At lahat ng mga ito may Purok 5. Pero sa 3 ito, iisa lang ang may flood control project, ang Barangay Bunsuran 2. Kuya, alam niyo po ba kung saan yung sinasabing flood control project dito sa Purok 5? Pero ang nakapagtataka, 2 magkaibang flood control projects ang itinuturo ng mga residente. Ang una, gawa ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated na may inilaang 74.1 million pesos na pondo. At ayon sa inilabas na Cabral Files, pampito ito sa top contractors ng DPWH na pinondohan daw ng UA o ng Unprogrammed Appropriations. Ang
pangalawang proyekto, gawa naman ng Kaana Construction Corporation na may budget na mahigit 74.1 million pesos din. Ayon pa sa mga residente, nagdududa na raw sila sa proyektong ito. Ang unang proyekto kasi nagawa ng Top-Notch Catalyst Builders Incorporated, kahit completed na ang nakalagay na status, hindi pa rin daw tapos. Pero parang may mga naiwan po silang bakal. Ayan po. Yun dyan, nakabaon lang, ang pantay lang siguro yan dyan eh. Natabunan na lang, masakit para sa amin, unang-una. Tira natin yun. Tapos ganun lang nangyari, iba lang nakinabang, hindi lahat. Habang ang isang proyekto naman nagawa ng Kaana Construction Corporation, mali raw ang detalye sa nakapaskil na karatula ng DPWH. Tama po ba na Purok 1 and 2 po ito? Ay, hindi po. Kasi ito po ay Purok 5. Ito mga nagdaang pagbaha, hindi siya umapaw dyan. Kaya lang, nagtataka yung mga taga dito, bakit daw may naiwang bukas? Siyempre, lulusot yung tubig dyan, papunta dito. Hindi rin daw nila alam ang tinutukoy na proyekto ni Revilla na gawa ng Sims Construction. Alam nyo na ghost Oo. project. Paulit-ulit ng balita na wala na. Ang pinanghihinayangan lang ng mga residente kung totoo man daw na may flood control project sa kanilang lugar na pinaglaanan ng halos 100 million pesos, malaking tulong sana ito laban sa problema nila sa baha. Gaya ng bahay ni Sharon. Grabe bahay ko, nasa loob ng bahay ko yung baha. Ang hirap din kasi ganito na nga, life materials tapos bahain pa. Kung meron mang kasalanan, managot, dapat makulong yung mga kurakot na yan eh. Nakakainis, nakakaiyak, nakakagalit. Ganito rin ang hinaing ng magsasakang si Jojo. Maayos pa raw ngayon ang pananim nila, pero ang ikinakatakot niya, pag nagsimula na raw ang tag-ulan, literal na wala silang kakaining bigas. Hihina ang ani pagka tinatamaan ng bagyo ng baha. Siyempre nakaka-disappoint din. Mas maganda sana kung ituloy nila. Kung ibinigay sa kanila ng project para yung sa mamamayan. Para mabigyang linaw ang dalawang proyekto sa Barangay Bunsuran 2, Assuming na tama yung hawak nating drawing, it's exactly the same doon sa isang proyekto. And again, kung magkaiba silang proyekto, hindi dapat sila parehas. I found out 6 from the 10 sheets are exactly the same doon sa 6 na sheets ng isang project. I-capacitate natin yung mga technical people natin eh. Kaya walang checker among the stakeholders, baka walang capacity yung mga technical people like engineers, no, to peer review the drawings. natapos ang paghahanap ng aming team pero hindi pa rin matukoy ang kinaroroonan ng flood control project na gawa ng SIMS sa Barangay Bunsuran na nagkakahalaga naman ng 92.8 million pesos. Pati ang engineering office ng Pandit, Bulacan, wala rin daw mahanap na impormasyon tungkol sa proyekto. Gayong nabigyan ito ng notice to proceed ni Alcantara sa Makatwid. Isa nga itong ghost project. Kaugnay naman ang problemang ito, naging diskusyon din sa Senado ang mga mali-maling coordinates ng DPWH. Sa 337 na mga proyektong ininspeksyon, 291 ang off o wala raw sa tamang lokasyon. Kasi pag pinuntahan yung grid coordinates na mali, wala makikitang project, ire-report na ghost. Yun po ang nangyari dito sa initial field validation natin. Dahil wala sila pong nakita, dahil mali po yung coordinates, nireport po nila as non-existent. Ayon naman sa Department of Justice, 14 na mga proyekto ang kumpirmadong ghost projects. Kabilang na ang sa SIMS Construction na pagmamay-ari ni Sally Santos na isa na ngayong state witness. Alam niyo ba na yung lisensya ay gagamitin para sa proyektong hindi naman talagang gagawin? Yung po kasi lisensya ko po, sa pilitan na po nilang iniram po sa akin. Sinubukan ng aming team na puntahan ang SIMS Construction Trading na siyang kontratista ng ilang pinaghihinalaang ghost project. Kabilang na rito ang proyekto ni Revilla. Pero caretaker na lang ang naiwan sa kanilang dating opisina. Sinubukan din naming kuhanan ng pahayag ang Kaana Construction Corporation. To the best of my recollection, nobody had called our attention that the site of our project was outside the declared purok in our billboards.
Bago pa man nasangkot si Revilla sa mga anomalya sa flood control, una na siyang nadawit sa 10 billion peso pork barrel scam taong 2013. Nadawit siya sa 124.5 million peso discretionary funds o PDAF na dinala sa mga peking NGO o non-government organizations ni Janet Lim Napoles. Kinasuhan si Revilla ng plunder case at 16 counts ng graft. I have nothing to do with this scam. Those whistleblowers nor Janet Lim Napoles. I have no dealings and transactions with them. Sa halip na kasuhan, dahil sa pag-aming pineke nila ang mga pirma, mas pinili nilang gawin itong testigo para lamang wasakin ang inyong lingkod. Matapos ang ilang taong paglilitis, napawalang sala siya sa kasong plunder taong 2018 at nakalaya matapos ang humigit kumulang 4.5 taon na pagkakakulong. Absuelto rin si Revilla sa kasong graft taong 2021. I know that I'm not guilty. Ano ko pa sinasabi to? Nitong Biyernes, ang nakatakda sanang arraignment ni Revilla at ng 6 pang mga kapwa niya akusado, ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan dahil sa mga nakabinbing mosyon. Kabilang na ang motion to quash o hiling na mapawalang bisa ang case information o mismong charge sheet ng kaso. Gayunman, tumutol ang prosecution sa pagpaliban ng arraignment. Ayon sa mga abogado, delaying tactic di umano ng depensa ang mosyong ito. It's important because the objective is to quash the warrant and to dismiss the case. Based on the allegation, I will not mention about the merits, but it's based on denial of due process. Ang mga taga-suporta ni Revilla nagrally naman sa labas ng Sandigan Bayan. Naniniwala kami hindi niya kayang gawin ito dahil sa simula pa lang, akwit na siya. Hindi siya napatunayan nagnakaw sa ating bayan. Bakit siya magnanakaw? Napakarami niya ng pera. Senator Bong Revilla is the product of investigations na ginawa po ng Department of Justice. We have 3 more cases ngayon na ghost projects din which we are expecting to be filed. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang kampo ni Revilla at ng 6 pang mga sangkot sa kaso pero wala silang tugon. Kaugnay sa isyong ito, naglabas ng statement ang pamilya ng dating senador. Hindi ito pag-iwas, kundi pagharap. He believes that the proper place to resolve these issues is inside the courtroom, where facts matter and the law speaks louder than speculation. As his wife and a public servant myself, I ask for understanding, fairness, and respect for due process. Iniutos din ng korte na ikulong si Revilla sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Binigyan siya ng dilaw na uniform ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Ang magiging kulungan ni Revilla, 47 square meters ang lapad. Meron itong 5 bunk beds kung saan kasya ang 10 tao. May sarili rin itong palikuran at hiwalay na shower. Kung paano tinatrato yung mga ordinaryong nakakulong, dapat ganun din yung pagtrato kay Revilla. Walang special treatment. Nag-iisang cell sila ngayon. Dahil mandatory sa JNP, kung bagong inmate ka, may 7-day quarantine para tingnan kung may infectious disease. So after the 7 days, they will be incorporated into the general population. Kung ang halaga po ng nalustay na pondo ay sobrang laki o milyon-milyon, ang parusa po ay maaaring umabot sa reclusion perpetua or life imprisonment. Dagdag pa po dito ang multa na nagkakatumbas ng halaga na ninakaw. Kasama na rin po dito ang perpetual disqualification from public office. Ayon naman sa Malacanang, kahit pa naging kaalyado nito si Revilla, wala raw itong exemption. Dahil ang Pangulo, sinabi ng makailang beses, uulit-ulitin ko po, walang sinasanto. Kaalyado, kamag-anak, kaibigan, kung kinakailangan maimbestigahan, imbestigahan. Samantala, sa linggong ito, ipinag-utos ng Senate Blue Ribbon Committee ang paglabas ng show cause order laban kay dating party list representative o Congressman Zaldico at sa nagpakilalang whistleblower na si Orly Guteza. Kasabay nito, mariin din na itinanggi ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ang mga akusasyon laban sa kanya.
When I learned about the report that there were actually about 421 potential ghost projects, it's already a mind-boggling information to me. I have never ever anything about this kind of ghost projects. Upang mapalalim daw ang pagsisiyasat, naglabas si Senator Ping Lacson ng subpoena duces tecum kay DPWH Secretary Vince Dizon. Layunin nito na makuha ang mga critical na dokumento, kabilang ang mga naiwang file ng yumaong Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral na pinaniniwala ang magbibigay linaw sa isyong kinasasangkutan ng DPWH. Lumutang din sa hearing ang mga ulat tungkol sa posibleng ugnayan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa ilang government contractors na pinag-usapan din nitong Martes sa inilabas na minority report ni na Senator Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Makikita ang infographics ng di umano kaugnayan ni Romualdez sa mag-asawang Vizcaya, kay Zaldico at kay Orly Guteza, pati na kay Henry Alcantara, Roberto Bernardo at Bryce Hernandez. 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez wala pa rin. Ang kinasuhan sa rekomendasyon ng ICI at DOJ ay si dating Senador Bong Revilla na naservan na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Si Romualdez din, di umano, ang nakabili ng bahay sa Forbes Park na nagkakahalaga ng 1 billion pesos. Lumutang din ang pangalan ni Jose Raulito Paras na di umano fraternity brother ni Romualdez, pati na ang kumpanyang Golden Pheasant Holdings Corporation. Iimbitahan din daw si Romualdez na dumalo sa hearing, pero hindi raw siya pwedeng puwersahin dahil merong tinatawag na interparliamentary courtesy sa pagitan ng Kongreso at ng Senado. We will invite him through Speaker Boji D, but we'll give him the opportunity to respond. Lumipas na't lahat ng Pasko, wala pa ring napapanagot na big fish. Totoo naman may mga naaaresto at napapakulong, pero yung mga dapat na managot na mga incumbent na officials at yung mga nagtatago, hindi pa rin makita hanggang ngayon. Kasama naman sa decisive sa pag-aaproba ng budget yung mismong House Speaker. Hindi pwedeng maghugas kamay yung si Romualdez para idiin lang si Zaldico. Ang panawagan naman ng mamamayan, simple lang Lahat ng sangkot dapat managot. Hindi ito yung panahon para manahimik at siguraduhing lahat ng mga nasa kapangyarihan ay alam ang galit ng mamamayan. Kailangan natin isipin, sino pa ba ang mga politiko na dawit dito? Sino pa ba ang nasa ugat talaga nitong mga to? Si Bong Revilla lang ba at yung mga iba pang nakulong? Dapat hindi pa rin maging kontento at maging kampante ang mga Pilipino kung gusto talaga nating masugpo na ang korupsyon sa ating bansa.